Hello po mga mommies at daddies, I'm Dr. Katrina Flor-Cruz Lacanay. Pag-usapan natin ngayon ang tungkol sa ear infection sa mga bata. Alam mo, just today, pinag-usapan po kasi namin yung isang kaso na dinulog sa akin, no? Yung kaso ng isang 6-year-old na bata na lagi daw may tumutulo na fluid mula sa kanyang tenga. Paulit-ulit na pa-check up, kaya lang na after patakan, after a while, babalik na naman. And nag-swimming daw yung bata. After mag-swimming, nagkaroon ng lagnat, sumakit ang batok, na-admit, and yun nga nakitang may ear infection. Ano nga bang usual cause ng ear infection? So, yung ear infection, nangyayari kasi yan kapag nagkakaroon ng bacteria or virus doon sa likod ng eardrum. So, anatomy lang ng kaunti. Dito kasi sa tenga natin, pagka pumasok itong area na to, yung kanal, ito ay may, sa dulo niyan ay may eardrum, no? And then, sa likod nun, merong space. Ang tawag ay middle ear. And usually, ang laman ng middle ear na yun ay hangin. And kapag po nagkakaroon ng sipon or mga allergies, no, yung bata, meron kasing connection mula lalamunan at ilong papunta sa tenga. And kapag merong sipon or allergy, nagkakaroon ng fluid na nagbabara dun sa tube na yon. And this usually creates an environment kung saan pwedeng dumami ang bacteria at virus. And ito na yung nagkukos ng infection. Kapag ang bata ay may ear infection, isa sa mga symptom niyan ay mataas na lagnat. Usually ang bata na hindi nakakapagsalita pa, irritable lang yan at may lagnat lang. Tapos pagka in-examine namin yung lungs, clear naman, yung throat, clear din. Pero pag sinilip ang tenga, pwedeng namumula ito. Usually, nagko-complain din yung bata ng ear pain, lalo na ito ay pabalik-balik. And usually, mas madalas to sa gabi. May mga patients din naman na yun nga, may headache din and may cases na merong nang lumalabas na nana or fluid mula sa tenga. And ito kasi, pagka meron ng tumutulo mula sa tenga na nana or fluid, that would be a sign already na butas na yung eardrum, which is mas masama kasi ibig sabihin, since butas na yung eardrum, mas may bago na namang point of entry yung mga bacteria and virus papasok sa tenga. May cases po talaga na dahil nga butas na yung eardrum, may cases kasi na pwedeng umakyat yung ear infection papunta sa utak kasi may connection din ho mula sa tenga papunta sa utak. May mga factors din na pwedeng mag-cause ng ear infection or nakakapagpalala sa ear infection. So, yung first would be kapag hindi controlled yung symptoms ng allergies tulad ng mga may allergic rhinitis o kaya naman yung mga pasyente na na-expose sa sipon mula sa ibang mga kaklase o kaya na-expose sa trangkaso or other respiratory infection. Gayon din yung mga bata na na-expose sa usok ng sigarilyo, whether second hand or third hand smoke pa yan, nakita nila na pwedeng magpalala ito ng ear infection bukod of course sa iba pang mga health problems tulad ng pneumonia at bronchitis. Kung sa tingin nyo ang bata ay may symptoms ng ear infection, the first thing that you need to do is to bring your child for check-up. Kasi kailangan hong masilip ang tenga. Yun nga ho kasi kailangan makita rin namumula ba yung ear canal, yung eardrum, may fluid ba, or may fluid na ba na tumutulo. Kasi delikado nga ho tulad ng aking nabanggit kung butas na ho ang eardrum. So yung ENT na ho, yung ENT specialist na ho sila pagdating sa mga sakit sa tenga and sila po yung magpapayo kung ano yung mga dapat ipatak sa tenga. Ilan sa mga treatment ng ear infection would be yung pag-inom ng para sa lagnat, para sa ear pain, pinapainom din ho ng antibiotics kung bacteria yung cause ng infection at yun nga ho na-mention ko, may pampatak din ho. And all of this, yung antibiotics, pampatak, kailangan ho ng reseta ng inyong doktor. Kapag po ang bata ay may paulit-ulit na ear infection o kaya ay butas ang kanilang tenga, kailangan po ay regular ang kanilang follow-up sa kanilang ENT doctor upang makita kung nagsasara ba ng kusa yung butas na eardrum o kaya naman ay kung meron bang tumutulo na fluid. May mga cases ho kasi na kailangan ng surgery upang ma-repair yung eardrum. Paano ba natin maiiwasan na mabutas ang eardrum? Sa akin po, paiwasan nyo hong gumamit ng mga pangdinis ng tenga tulad ng mga metal na may parang
kutsara sa dulo. Kasi ho, mababaw lang ho ang ear canal ng bata. So, hindi natin na-estimate kung gano'n na kalalim yung inyong pagpasok dun sa sa loob ng tenga ng panglinis. At isa ito sa mga common causes kung bakit nabubutas or natutusok at nabubutas ang eardrum. Pwede rin hong mabutas ang eardrum kapag nasobra din pagka po gumamit ng cotton buds. So, kaya iwasan din ho natin gumamit ng cotton buds sa paglinis ng tenga ng bata. Another way naman to prevent po yung infection sa tenga naman would be, first and foremost, kapag ang bata ay nakitahan nyo na ho na may signs and symptoms ng pagsisipon, pagbabaradong ilong, ipakonsulta nyo na ho agad upang makontrol na ho ito. Kasi tulad nga ho po ng aking nabanggit, yung sipon, pwede pong siya yung umakyat papunta sa tenga at maging breeding place para sa bacteria na magkakos ng ear infection. Kapag ang bata ay magsi-swimming, iwasan po na sana ay may matirang tubig sa kanyang tenga. No? Just make sure lang na siya po natuyo ang tenga ng mga bata. At iwasan din ho sa mga bata na mag-dive sa tubig ng pabigla-bigla kasi po yung sudden change in pressure can also damage the eardrums. Pag po may butas din ang tenga ng bata, kailangan din ho na iwasan na mag-swimming kasi kailangan po ay dry po yung tenga ng bata. Nakakatulong din ang mga bakuna tulad ng bakuna laban sa pneumonia, sa flu, sa Hib para maiwasan ang ear infection. Kung kayo ay may questions tungkol sa otitis, ear infection, ilagay nyo lang po sa comment box below and try ko pong sagutin ang mga yan. Again, ito po si Dr. Katrina Flor Costa Canay, journeying through child health and family life with you. Ingat po kayong lahat.